How do we conquer depression? Ang sagot ko dyan, don't. You can't. Hala, Kuya Ruther. Oh, you can't. Ayan, so ngayon pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin ngayon. Gusto kong pag-usapan natin yan. Okay, so kasi sa sobrang dami na nag-react tsaka nag-share, ibig sabihin ang daming nakaka-relate o dumadaan dun sa ganung sitwasyon. Okay, so within this week, if you have ever found yourself within the week, no, in the past 7 days, it doesn't necessarily have to be this week, no, kahit na lumampas nung Friday pa last week. Okay, within the past 7 days, sino dito yung nalungkot? Yung nalungkot kayo. Okay, so within the past 7 days. Within the past 7 days nalungkot kayo. Kahit isang beses lang. Yung tinamaan kayo talaga ng lungkot. No? Pwede kayong mag-comment dyan. So, kung nangyari sa inyo yan. Okay, so, yung iba, sasabi, nalulungkot sila, hindi nila alam kung bakit. Hindi nila alam kung ba't sila malungkot. So, actually, alam nyo. So, pag malungkot ang isang tao, alam niya kung bakit. Ang hindi niya alam kung bakit yun ang nagpapalungkot sa kanya. Okay, so, ibig sabihin, meron namang ibang bagay na pwedeng magpalungkot sa'yo. Bakit nalungkot ka dito sa isang ano? Yung pag sinasabi, nalulungkot ako pero hindi ko alam kung ba't ako malungkot. Actually, alam niya. Okay? Alam niya kung bakit siya malungkot. Pero hindi niya alam kung bakit yung dahilan nung kinalulungkot niya, ba't yun ang naging dahilan kung bakit malungkot siya. Okay, so kasi pwede naman may ibang bagay na magpalungkot sa kanya. Okay? Pero yung iba talaga, valid talaga. Ibig sabihin, very obvious talaga. No? Hindi naman sa hindi valid yung nalulungkot ka na hindi mo masyado naintindihan. Pero hindi yun masyadong obvious. Masyadong obvious yun. Alam mo, katulad kila Pastor Resty, yung bagyo, tinamaan sila ng bagyo, lumipad yung bubong, kitang-kita mo naman talaga yung obvious na na reason kung ba't ka malulungkot. Di ba? So, ganun. Yung video maikli lang. Okay, so anto. Yung when you woke up po, parang ba't ganun? Napakalungkot ng paligid. Yung paligid ang malungkot. So, pag nasanay ka lang, sabi ni AC, pag nasanay ka kasi sa masaya o maingay, tapos biglang tahimik. Okay, so, ayun. So, pag-usapan natin to. Okay, so, kasi hindi to iniiwasan to sa church lalo pag Sunday service, kasi ang Sunday service kasi it's designed, okay, ganito yan, kaya merong midweek service. Sino dito ang nagmi-midweek service? Yung Wednesdays, ganyan, kaya Friday pag leadership, importante nyo yung puntahan, okay, kahit na online. Ulitin ko, importante nyo po yung puntahan. Yung mga hindi Sunday na service, lalo kung matagal ka na sa church. You know why? Because the Sunday service is almost always designed to evangelize. Okay? So, ang Sunday service, almost always, it's the seeker-friendly service because that's when the leaders are expecting for the first-timers to come in. Pag mag-i-invite ka, lalo nung pag may physical service, pag mag-i-invite ka ng first-timers, Sunday yan pupunta. Ulitin ko po, Sunday sila pupunta. Okay, kaya kailangan mo, kung matagal ka na sa church, kailangan mong pumunta ng Wednesday or Friday o kung ano man yung extra days na yan na nag-aano sila, na nag-service sa church. Bakit? Kasi yan yung mga service na i-discuss nila yung hindi nila normally i-discuss ng Sunday. I wanna say that again, ha? Okay, Thursday sila Eugene. Diyan nila i-discuss yung mga hard truths, yung mga meat, dyan nila normally i-discuss yan. Ngayon, kung yung pinipreach na, ito naman, appeal ko sa mga leader, kung yung pinipreach mo sa Sunday, tas yun din yung ituturo ng Wednesday, di wag ka na lang mag-Wednesday. Okay, so, you're wasting time. Okay, gagawin, parang yung Wednesday, lalo yung Wednesday kasi, yung mga regular members ang pupunta dyan, mga ano, kaya kung, if you really wanna grow on your work, never underestimate the value of the midweek. Okay, kasi yung Sunday, it's a celebration day. It's not really a study day. The Sunday service is a celebration service. It's not a study service. The Wednesdays and the Fridays and the Thursdays, that's when you really study. Okay? Okay, mga cell group, yan. That's when you really study. Okay? So,
Kaya, yung hindi mga banner verses ang binubuklat dyan, hindi yung mga Philippians 4:13, Jeremiah 29:11, John 3:16, hindi yung mga yan ang bubuklatin dyan, binubuklat yan linggo. Okay? Para yung mga bagong dating, sila, maintindihan nila. Okay? So, pag yung mga Wednesday, Thursday, Friday, diyan binubuksan yung mga bihirang mapag-usapan na mas madalas sa hindi, mas kailangan nating marinig lalo kung matagal na tayo kay Lord and we are struggling. Okay? So, ganito po kasi yan. Akala kasi natin, karamihan sa atin, akala natin kapag Christian na tayo o nakilala natin si Lord, although it is true, no? Kasi ganito yan, kailangan nyo po maintindihan. Si Paul po, ang approach niyan ganito. Magbibigay siya ng theological statement, tapos a few chapters later, magbibigay siya ng realistic statement, as in kung ano nangyayari ngayon. Ibibigay niya. Tapos sasabihin din niya kung yung mangyayari na promise. Ganun si Paul. So nung sinabi ni Paul na those who have been anyone who is in Christ is a new creation. Totoo po yun. The old is gone, the new has come. Totoo po yun. Okay? Sa Corinthians niya yung sinulat, pero nasa Corinthians din po yung mga pasaway na Christian. Nandun din. Doon din niya sa Corinthians, doon yung letter niya sa Corinth, doon din niya sinabi na yung ayaw magpasaway diyan, yung ayaw magpa-correct diyan, ibigay niyo na lang kay Satanas, di ba? Doon din niya yung sinabi. So, it's very dangerous na you just take one verse from one whole book, tapos sasabihin mo, yun na yung buong theology ng author. Okay? Nawala. Ibig sabihin, pag tinignan mo, di lahat dapat ng mga Corinthians, dapat lahat sila walang issue. Nandun yung pinakamalalaking issue, Paul. Tapos meron mga practical at real-time statement si Paul kung ano yung nangyayari ngayon. Kasi sinasabi niya yung promise ni Lord, sinasabi niya yung dapat mong i-confess, no? Yung dapat mong panghawakan, pero maya-maya sasabihin din niya yung nangyayari ngayon na kailangan mong i-address. Okay? Yan. Tapos si Paul nagsabi sa Galatians, ang sabi niya, I have been crucified with Christ. The life I now live, the life I now live, I live for Christ who died for me. So it's Christ who is living in me. Pero siya rin yung nagsabi na, woe unto me, yung hindi ko gustong gawin, yun ang ginagawa ko. Naintindihan nyo? Okay, so you have to see the whole picture. You cannot just conclude na Paul did not struggle kasi nga sinabi niya na kung makipag-isa ka kay Jesus, bago nilalang ka na, so nasan pa yung struggle? Hindi ka na mag-i-struggle. Hindi ko punong-puno ng struggle si Paul. So sa madaling salita, punong-puno ng struggle ang Christian life. Okay? And it makes the struggle heavier. Mas bumibigat ho siya kapag sinasabi sa'yo na wala. Ulitin ko. Kapag sinasabi sa'yo ng leader mo na dapat pag Christian ka, wala kang struggle, kaso alam mo sa sarili mo na meron, mas lalong bumibigat. Kasi now you are starting to question your identity in Christ. Iniisip mo, sabi nila, dapat wala akong struggle kung na kay Jesus ako. Bakit ako may struggle? Baka wala ako kay Jesus. Yun ang repercussions no na napakadelikado. Okay, kaya dapat wag po natin, 'di ba? Paulit-ulit ko sinasabi, faith does not deny facts. Okay, balikan ko yung video ko kasi hindi naman to super trending, pero nagulat ako kasi ang mga video ko po, ang views niyan normally 3,000, 4,000. So sanay na ako ng ganun, tapos bigla may nag-jack up na 16,000 overnight, tapos 600 plus na shares. Sandali lang. So ibig sabihin ang daming issue to ng tao ngayon. Okay? So pag-usapan po natin muna to ngayon. Okay? Naintindihan niyo po? Pag-usapan natin to ngayon. Alam niyo, sa totoo lang, ang kailangan mo lang gawin para makita yung struggle ng leader mo, tumira ka sa kanya. Kasi ang dali-dali lang naman talaga mag-put up ng facade. Okay? No? Here you are seeing the professional ruther. This is a broadcast in a studio, okay? In a page, Ruther TV. What you are seeing now is Ruther of Ruther TV, not Ruther
na asawa ni Jean na Ruther na nakapambahay, naka-boxer shorts. No, hindi yun yung kilala yung Ruther. Okay, so ngayon si Paul, nung sinabi niya na meron ako mga struggle, yung ayaw kong gawin, ginagawa ko, hirap na ako, buti na lang andyan si Lord. Meron akong tinik sa laman na ayaw kong ayaw tanggalin naman ni Lord, pinapatanggal ko, wag daw. Ito, sandali Mr. Ruther Urquia, ayan. What can you say about the prevalent issue of mental illness in the Christian community, about the people who invalidate those struggling in silence? You know why people struggle in silence? Because they're not allowed to struggle in public or struggle out loud. So they struggle in silence. Okay? Although hindi natin maitatanggi na merong iba na lagi nilang ginagamit yung mental issue kahit na lang di ba? Para kahit na lang mental issue. Ibig sabihin lumambot tayo, no, na kahit na lang na struggle sa buhay, no, nilalagyan na natin ng sino ba nagsabi nito na by calling sin sickness, no, and instead of approaching the Lord, no, asking for forgiveness and asking the Lord to help us change, no, to give us a new heart, we pop in pills, no, para ang tawag na natin kasi lagi sa mga ganyan sakit. So, nawala yung identity natin as a spiritual being. Naging physical being na lang tayo. Okay? So, pero hindi mo rin maro-rule out na may mga ganyang cases talaga. Okay? Kasi, yung mental health po, hindi yan ibig sabihin yung masaya ka kasi lahat ng nasusunod mo, lahat ng gusto mo nasusunod, tapos so kalmado ka, so mentally healthy ka. Hindi ganoon ang mental health. Ang mentally healthy, may struggle ka, kayang tumayo nung mo, hindi ka nag-i-snap. Yun ang mentally healthy. Okay? So hindi mo malalaman yung health ng mental state mo kung hindi ka matatry. I wanna say that again. If you're not even tried, you wouldn't know the metal, the strength of your mental strength. You wouldn't know. Kung walang struggle, lahat ng assignment madali, 'di ba? Lahat ng madali, lahat ng relationship madali, lahat. How can you even consider your mental state healthy? It's not even tried. No, paano mo malalaman na healthy yung immune system mo? Paano? Pag kinapitan ka ng sakit, tas kaya niyang labanan. Healthy yung immune system mo, kaya niyang labanan yung sakit. Pero kung wala namang threat, wala namang sakit, paano mo malalaman kung healthy? So it's so sad to know that Christians, especially adults, committing suicide. Yan, alam niyo po kasi yung madalas obvious na yung mga clues. Nagpapakita na ng clue. Okay? Yung iba nga nagsasabi na talaga, tapos hindi pa rin pinapansin. Okay, so ganun. So kaya yun ang resulta. Ito yung tanong dun sa video ko na gusto ko i-stress ngayon. Sabi niya, kuya, how do we conquer pain? How do we conquer depression? Okay? Ang sagot ko dyan, you can't. Hello, Kuya Ruther. Oh, you can't. Depression is there for you to weather it, not to conquer it. Okay? Ang depression po ay isang malungkot at tahimik na ilog. Hindi mo yan tutuyuin. Tatawirin mo lang yan. Ulitin ko if you're going through that phase, okay? Tatawirin mo yan. Tatawirin mo, sir, can you call a person a Christian if he did suicide? O this, nakakalungkot naman to. Sana hindi aabot sa ganito. No? Yung isang favorite teacher ko, ito nga isa pa sa kinakaano ko Halimbawa si Dr. Ravi, sabihin ko na nagkaroon siya ng sobrang laking issue without him being afforded the benefit to defend himself because he's already gone. Tapos napaka-questionable pa ng ibang stories, pero I think there's a grain of truth there kasi kung may usok, may apoy Okay, at hindi naman yan exception kasi kahit tingnan mo yung mga heroes ng Bible, sabi ko nga, sobrang underrated ni Joseph kasi si Joseph lang talaga hindi bumigay, halos lahat sila bumigay. Kanya-kanya silang weakness
So ngayon, tuwing magko-quote ako ng sinabi niya, kini-question ng mga tao, bakit mo kino-quote yung sinabi niya? Hindi ko naman ginagaya yung pagbagsak niya. Yung ginagaya ko yung tama niyang ginawa eh. Yung kino-quote ko, yung libro niyang maayos ang pagkasulat. Yung mga sinabi niya na sobrang punong-puno ng wisdom. Eh si Solomon, punong-puno ng wisdom yun. Tinan niyo naman nangyari. No, it doesn't follow eh. Pero bakit hindi tinanggal sa Bible yung mga sinabi ni Solomon? Okay, kasi totoo. Okay, so hindi naman ini-endorse ng Bible yung morality ni Solomon, pero nandun yung salita yung considered na word. Bakit? Kasi totoo yun. Kasi inspired yun nung sinusulat yun. While it was being written, it was inspired. Okay? So, I was clinically diagnosed with persistent depressive disorder. My leader once taught me to pray it over, and then I hoped for it to disappear, to just read the Bible more and more. Sabi mo, wala daw yon. Jesus the greatest doctor. Totoo naman. And healer. I believe that. I still believe that. Minsan, sorry ako ng sorry kay Lord gabi-gabi kasi I cannot emerge victorious. Madalas iniiyak ko na lang kay Jesus lahat. Pero ganun pa rin. But despite that, my hope still remains in Jesus. But that does not make me immune to the manifestation. So, totoo yan. Tama yung ginagawa mo. Yung sabi mo, madalas iniiyak ko na lang. Eh, yun nga yung dapat mong gawin, iiyak mo eh. Kasi sabi ni Solomon, there's a time for everything. There is a time for everything. Now, speaking of pag-iyak, tinan nyo to ha. Speaking of pag-iyak, yung Bible po, so sobrang it has put such a high premium on emotional pain that it has a space solely dedicated to emotional pain. And the name of the book is Lamentations. It's one whole book. The book of Jeremiah. Okay? Jeremiah, Lamentations. Ano yan? Ang nagsulat si Jeremiah. Okay? The book of Jeremiah covers a span of 40 years. 40 years ho yan. Pag binasa niyo yung libro na yan, 40 taon yung libro na yan. Okay? So, 40 years of Israel's history. Crammed into one book. So, yung Lamentations, yan talaga yung mga outburst of emotions ni Jeremiah. Okay? I'm telling you this, tapos pati grabe yung mga sinabi niya dito. Okay? Pero inside this book is one of the most hope-filled verses that the Christian faith and the Judeo-Christian faith has given us. Sandali, babasahin ko to. Sobrang need natin ng someone to talk with, not just in good times but especially in our down times. Being available to our family, relatives, friends is one of the things that we can give them. Ang ganda nito, Psalms 126. We cried as we went out to plant our seeds. Now let us celebrate as we bring in the crops. Crying is like a seed planted. Okay, gusto ko mag-comment dito sa sinabi nito ni sobrang need natin ng someone to talk with. Kaya if you have disclosed something sensitive to a friend and that friend betrays you, kasi nilaglag ka doon sa mas masama, mas masakit pa ang damage nun kaysa yung actual na nagsuntukan kayo. Para yung sexual intimacy, it will never just be physical. Ulitin ko sexual activity will never be just physical. Sex is not just physical. Kaya molestation, sexual molestation and rape will always be worse than physical battery. Kahit saan mo yan balibaliktarin, mas masama ang damage sa tao nang namolestya siya kaysa sa nasaktan lang siya physically. Kasi yung physical lang, yung namolestya ka o na-rape ka, iba ang damage sa'yo noon. Heart, soul, spirit,
lahat, no? Kaya hindi yung sex physical lang. Ganon din yan pag nagkwento ka ng ng something that is that concerns you a lot, o you are sensitive to this thing, tapos kunento mo, tapos nila ginamit yon para sirain ka. Sobrang laking damage noon. It's not something that you can easily shrug off. Okay, so syempre forgiveness is there if forgiven is being asked, no? Pero it's not something that you can easily shrug off. Yung forgive and forget, in situations like that, no, it's really really hard to apply that. In the first place, you're not supposed to forget, because if you forget, you don't learn anything. Okay, if you just forget, how can you learn? Okay, so ayun, you forgive, then you don't take revenge, you don't do the same thing, no? Yung iba naman sa ibang tao gumaganti, no? Igaganti yung sakit na igaganti sa iba, ba nagalit sa lalaki, gagantihan lahat ng lalaki, nagalit sa babae, gagantihan lahat ng babae, pati yung mga matitinong tao gagantihan, no? So it's not the Christian way. Okay, so ganun. So tapos, so balik tayo doon, sobra ang malasakit ng Diyos, okay, sa isang taong dumadaan sa emotional pain, okay, call it depression, call it anxiety, what have you, that na itong mga to may space, hindi lang verse, hindi libro, isang buong libro, the Book of Lamentations. And I want to read inside the Book of Lamentations. You will find the steadfast love of the Lord never ceases, his mercies never come to an end, they are new every morning, great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul, therefore I will hope in him. Therefore I will hope in him. His mercies never come to an end. Nasa Lamentations po ito. Lamentations 3:22 to 24. Sa pinakamalungkot na libro ng Bible, inipit itong verse na to na punong-puno ng pag-asa. I will put my hope in the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. Hindi tumitigil ang hindi natitinag na pagmamahal ng Diyos. His mercies never come to an end. Ang kanyang habag ay hindi natatapos. Ang kanyang awa ay hindi natatapos. They are new every morning. Lagi siyang bago tuwing umaga. Makikita nyo yung pinaka-inspiring na promise, yung banner chapter ng Psalms, yung Psalms chapter 23. Isinulat po yan ni David, hindi peacetime. Hindi po yan peacetime isinulat. Hindi po yan isinulat ni David nung panahon na magaan. Bakit ko sinabi yun? Ang sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. My cup runs over. You prepare a table before me in the presence of my enemies. So, most likely, dyan yung struggling times niya, yung hinahabol siya ni Saul, gusto siyang patayin. In the presence of my... Why would you even remember your enemies in a beautiful psalm that you are writing, in a beautiful prayer? The Lord is my shepherd. I have everything I need. He makes me lie down in green pastures. Tapos all of a sudden, sasabihin niya, bago natapos yung chapter na yun, sasabihin niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ibig sabihin, at that time, he was being pursued by enemies. Isinulat ni David itong psalm na ito.
Okay? Lalo yung Psalm 91, wartime ang context nun. Sa verse 7 nun, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000. Ba't ganun karami? Kasi wartime yun eh. Ang context nun, gera eh. At yung gera dati, alam niyo naman ang gera dati eh, di ba? Yung talagang close range ang battles. So kaya talaga magbubuwalan talaga libo-libo. Akala nila nakatayo ko lang tapos bumubuwal. Hindi. Wartime to. Kaya hindi mo to i-claim sa ordinary day. Alam nga naman mabuwal yung mga kapitbahay mo, maganda matayan sila. Ito wartime ito eh. Yung verse 7 na to, na kahit na mabuwal sa iyong harapan sa 1,000 tao sa iyong paligid ng bilang na patay maging 10,000, hindi ka matatakot at natitiyak kung hindi ka maano. Wartime yan, sinulat ni David yan, wartime. Grabe yung nito, yung encouragement niya, wartime. Sa dalawa sa pinakamalungkot na libro sa Bible, Jeremiah. Grabe yung account sa Jeremiah. Si Jeremiah, yung prophet na alam nyo kung kailan lang nakaranas si Jeremiah ng ginhawa? Nung nangyari na yung prophecies niya. All the years, sabi ko sa inyo 40 years yung covered na span ng Jeremiah. All those decades that Jeremiah was prophesying, and he was the doomsday prophet kasi he was always telling Jerusalem and Israel to change their ways, otherwise Babylon will capture them, ganyan. Walang naniniwala. Ang matindi pa, may mga prophets din na nagpa-prophesy ng puro magaganda lang. Yun ang close dun sa king. Kasi ang ginagawa sa kanya, pinapagulpi siya, hinulog sa balon, pinapagulpi, kawawa to si Jeremiah. Tapos alam niyo, sabi niya, siya, sumasama na loob niya kay Lord. Sabi niya, ayoko na magsalita eh. I wanna keep my mouth shut. Ayoko na magsalita ng pinapasabi mo. Kasi pag sinasabi ko, yung pinapasabi mo, ganito nangyayari, ginugulpi ako, gusto nila akong patayin. Wala namang kumakampi sa akin. Kaya lang, pag hindi naman ako nagsalita, your word is like fire shut up in my bones. Hindi ko naman mapigil. Kailangan ko sabihin. Tapos kailan lang siya nakaranas ng ginawa ng buhay? Nung sinakop na ng kalaban yung Jerusalem. Tapos nakarating kasi sa kalaban yung prophecies niya eh. Kilala nila si Jeremiah. Kasi syempre may mga spy, mga Tapos kinuha nila, inalagaan si Jeremiah. Yung kalaban pa nag-alaga kasi yung kakampi ayaw maniwala. Tapos si Jeremiah hindi niya ikinatuwa yun. Na siya safe siya. Inalagaan pa siya ng kalaban. Kasi yung prophecy niya pumabor dun sa kalaban eh. Yun talaga yung pinapasabi ni Lord, pag di kayo nagbago, gagamitin ko tong empire na to para durugin kayo pag di kayo nagbago. Ay wala, ayaw nilang magbago eh. So, tapos si Jeremiah, nung nakita niya ng durug na yung bansa niya, sinulat yung Lamentations. Nandun na siya sa maayos siya. Suportado siya ng gobyerno, maayos siya. Okay? Pero ang puso niya durug na durug. Nangyari yung prophecy niya. I-celebrate niya ba yun? Hindi. Kasi malungkot yung prophecy niya eh. Yung prophecy niya, destruction ng Israel eh. Nangyari kasi hindi nga naniniwala. Lahat ng warnings na binigay, lahat ng time, waiting period binigay, hindi naniwala. Tapos, ayun ang nangyari. So, nangyari yung prophecy niya, hindi pa rin siya happy. Hindi siya, sabi ko na sa inyo, kita nyo. Hindi siya happy. Bakit, Lord? Bakit gano'n nangyari sa bansa ko? Sulat siya ng Lamentations. Ibig sabihin ng Lamentations sa Tagalog, panaghoy. Mga panaghoy. Hindi po ito paghikbi. Hindi po ito pagluha. Panaghoy po ito. Ang ibig po sabihin ng panaghoy, yung hindi ko alam kung ano eksaktong Tagalog na pwedeng mag-describe dito. These are groanings eh. Panaghoy. Yung umuungol ka sa sakit ng loob. Yun ang panaghoy. At meron yan isang buong libro sa Bible. Okay. Canonized ho yan. Okay. Nasa Jeremiah, napakalungkot na libro. Anong nakalagay sa Jeremiah?
For I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Yung panangis kasi, pwedeng, kasi yung sabi sa akin nga, nagtangis ka, ibig sabihin umiiyak panangis. No? Ito yung panaghoy, meron kang may kasamang salita to mga panaghoy, screaming in pain, pero may kasama tong salita. No? Parang yung pag sa patay, 'di ba, yung sobrang lungkot. Sasama ako, yung ganun. Bakit mo kami iniwan? Hindi lang yun umiiyak, talagang lahat na sama ng loob niya. Kanina kausap lang kita Nakuha nyo? Ganyan yung heart ng yung state of heart ni Jeremiah. Yung Jeremiah 29:11 na laging minimisuse, na laging out of context, pero andyan yan Jeremiah 29:11 nasa Jeremiah. Tapos Lamentations 3:22 to 24. Lamentations 3:22 to 24. The steadfast love, kanta yan di ba? As we gather, may your spirit work within us, diba? The steadfast love of the Lord never ceases. Kahit sa mga Catholic schools, kinakanta yan His mercies never come to an end, they are new every morning. I just hope yung mga batang kumanta nito na nabigyan man lang sila ng kahit konting context kung bakit yun naisulat. No? Isipin ninyo, durog na durog yung bansa ni Jeremiah. Tapos ang sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. Sinakop sila ng Babylon. Ang sabi ni Lord, for I know the plans I have for you. Si David hinahabol ni Saul, ang sabi niya, the Lord is my shepherd. Ang dami pa niyan. 1 Peter 5:7 yung banner verse ng home church ko. Cast all your anxieties on Him because He cares for you. Cast all your anxieties on Him because He cares for you. And I think that is the only way. No, I know. I believe that is the only way. You cast all your cares on Him, all. Cast, ibig sabihin, bitawan mo, bigay mo kay Jesus. Ano ibig sabihin nun? Let yourself go. Don't try to be in control because you won't. You can't. I wanna say that again. Don't try to be in control. Diba, ang tanong, paano natin ika-conquer? You can't. You can't. All you can do if you are going through that phase is to cast it on Jesus' feet. When do they do that? Makikita mo sa Book of Revelations, kailan sila nagka-cast ng crowns sa feet ni Lord? Pag nag-worship dumadapa sila kay Lord in prostrate respect, talagang grabe. Yung kanilang pag-express ng adoration, ng pati desperation sa kanilang mga request, yun cast all your cares on Him because He cares for you. Kasi ang name po ng home church ko, Christ Cares. Kami yung unang CCF, Christ Cares Fellowship. It's a community church. Christ Cares Fellowship Assembly of God. So if you're going through that right now, if you are like me who is going through, yes, I said that. If you are like me who is going through an emotional rough patch right now, okay, so that is the only way. Okay? Never ever try to deny the reality of that. Lalo lang bibigat Kung ikaw naman yung leader at mayroon kang ganyan na pinagdadaanan, wag mo na ipa-deny kasi hindi makakatulong. Hindi rin yan laging sakit. Okay, merong mga ganyan, mga clinically diagnosed na sakit, pero hindi rin laging sakit yan. Okay, minsan talaga spiritual talaga yung case. Pero pag talagang naman mo ganun diagnosed, hindi mo lang din sasabihin na mag-pray ka lang. Hindi, kasi may mga kailangan din siyang gawin, magpahangin, magbasa ng masaya, maligo, kasi uminom ng gatas na mainit, mga ganun. Okay, so gumising ng maaga, matulog ng maaga, ganun. So makinig ng worship songs, yan Balikan natin, okay?
You cannot, no. There's, parang yung sinabi sa Proverbs na let yourself go like free yourself like a gazelle, okay? Ang sabi sa James, resist the devil and he will flee from you. Resist, you have to resist, no? Pero you don't just, you don't just, pero ang dahilan po halos is sin, tama, okay? Tama naman, halos, okay? Pero kasi pag generalize mo na lahat, ay dinamay mo na lahat, syllogism na yon, parang yung mga friends ni Job. Syllogism tawag doon eh. And a very simplistic approach to things, no? Nasasabihin mo lang kaya ka nagkaganyan kasi may kasalanan ka. Tinatago kang kasalanan sa puso mo, may karga kang demonyo, 3 nakasampa sa'yo, nakita ko. Na-discern ko, kapatid. Diba? So, ayun, dapat po i-change niya routine niya pag gano'n na-diagnose siya with depression para di siya bumalik sa same state. Okay, ako kasi po, ang mama ko suffered a nervous breakdown. My elder sister suffered a nervous breakdown and was confined for weeks. So, ayan, kasi nga, yung sinasabi ko sa inyo, yung danger ng malalim mag-isip tapos walang nasasabihan. Problema kasi pag nagsabi ka, you either get betrayed or you get judged. So, ayan, and we all need someone to talk to. Good thing I'm a ventriloquist, so I could always talk to myself. Ayan, so ayun, so when I tell you that this is not an alien concept to me, no, emotional pain, mental health. When I tell you that I'm way too familiar with things like this, I mean that. Okay? So nung bata pa po ako, hindi batang, actually batang-bata. Third year high school. When I was in third year high school, MWF lang ako nakakapasok. Merong season na nung naka-confine ang ate ko, honor student dapat ako noon eh, nasira yung grades ko. Nung naka-confine yung ate ko, nasa abroad ang papa ko noon. So, kaya napauwi, kaya hindi na kami nakaipon kasi kailangan yung umuwi. So, ganun. So, nung we had to really attend to my sister, nung hindi pa siya pala nako-confine, nasa bahay siya. So, kaya MWF ako pumapasok kasi pag Tuesday tsaka Thursday, ako yung bantay niya magdamag. MWF si mama. Hindi, TTN pa, tama, tama ba? MWF si mama. Basta salita kami every other day. Okay? Magdamag kaming bantay. Okay? So, hindi po yan, hindi po, gising ka talaga. Kaya hindi na ako makakapasok kasi gising ako talaga hanggang sumikat ang araw. Hindi ako pwedeng matulog. Babantayan ko yung kapatid ko. And God is good. Yung si Papa nung umuwi galing Saudi, grabe lakas ng anointing talaga eh. So si ate, siguro din talaga kailangan ni ate ng father figure, nakatulong yun na dumating si Papa. So ayun, tapos took her years to fully recover. So she's fully recovered now, pero it took her years. Pero pag ganun mag-iingat ka na sa red flags eh. Halimbawa nag-aaway kayo, wag mo nang masyadong palalakihin kasi ganun nga eh. So ayun. So hindi bago sa akin yun. Okay, so I was trained from childhood. Madalas po kasi wala talagang gustong makinig lalo na pag di masaya yung topic. Gusto kasi nila karaniwan happy lang, walang ending. No to bad vibes daw. Totoo naman yan. Nakakatakot mahusgahan. Totoo naman yan. Mental health matters too. Okay, yes po, mahirap magsabi sa iba. Ako po takot na takot ako magsabi sa iba, even friends, relatives, and minsan kay husband. Okay, minsan kasi hindi maintindihan ng tao, kaya ka lang nagsasabi para gumaan yung loob mo, hindi naman para gawan nila ng paraan yan o So ayun, so don't try to be basta yun ang ko sa inyo, ganito, if you're going through that, don't try to be on top of the situation because you can't. Ang gawin mo, ibigay mo yung kay Lord. The only way up is down.
I'll say that again. Sounds cliche, but it's true. The only way up is down. If you are really, really down, if that you are going through emotional pain, torment, you are tormented in your emotion, in your heart, the only way up is down. How? Though to acknowledge before the Lord your helplessness. I want to say that again. You just need to acknowledge. When I say just, no, ibig sabihin, I think it's the only way. But I'm not saying na it's you just do this and it will magically disappear. No, no. Again, let's read this. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. It never ends. It never ends. They are new every morning. Great is your faithfulness. You know why it goes like that? Like that. It never ends. It's new every morning. Great is his faithfulness. It never ends. It's new every morning. Why do you need God's love and mercy to not end? Why? Why? Because as long as we are alive, we will always be met with challenges like this. It will never end. I will say that again. Meron pang iba, always making everything about them. Yan, sabi ni Ian Martin, when listening, just listen. Huwag ikumpara sa sarili lahat ng sitwasyon. Oh, may mga kaibigan kang ganyan. Ganyan lang, hirap na hirap ko. Ako guilty ako sa ganyan minsan. Lalo pag yung mga kabataan ang kausap, minsan hindi ko na talaga sila maintindihan. Parang, ba't hirap na hirap kayo sa ganyan? Kung panahon namin yan, celebrate namin yan. No, dali lang yan. So, pero may ganun akong guilty ako ganun minsan. Admittedly, no. So pag nakikinig ka sa friend mo, don't make it about you. Okay, so pag nag-e-exhale sila, don't make it about you. Okay, so tsaka rin talaga. So minsan kasi pag kunentuhan ka yung bigat niya na pupunta sa iyo, kung hindi ka naman handang mabigatan, di wag ka na lang magpakwento, sabi mo kay Lord niya na lang ikwento. Kasi baka mamaya ikaw naman yung mag-bend. Okay, so yan. So bakit kailangan hindi mag-i-end? Ba't kailangan nagre-renew every day? Kasi challenges are there. They will never end. It's here to stay. No? It will never end. It comes in different forms every day. You get past through this, meron na naman. So, natawiran mo yan, meron na naman. Okay? So, ang kailangan mo lang talaga, kasama mo si Lord dyan. Kailangan kasama mo si Lord dyan. At ang good news, it will never end. Isa pang good news, sabi ni Lord, pag akyat niya, sabi niya, Lo, I will be with you. Sa Matthew 28, I will be with you until the end of the age. Kasama niyo ako lagi. I will send you the Holy Spirit to be your guide and comforter. Kasama natin si Lord. So, balikan niyo yung buong scriptures. So, sa mga pinakamalulungkot na, hindi tayo binawalang lumungkot, pero sa loob ng mga pinakamalulungkot na parts ng history ng scriptures, nandyan yung mga treasure nuggets of hope, yung Jeremiah 29:11, for I know that the plans I have for you, yung Lamentations 3:22, they are the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never comes to an end. Yung kahit na pumunta ka sa dulo ng New Testament, 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him because He cares for you. Cast all your anxieties on Him. Sa ibang translation, anxiety talaga ang ginamit. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. The Lord cares for you. Okay? And the only way to win this battle against depression is to surrender it to Jesus. Kasi the more we try to be a control freak, kailangan makontrol natin yung sitwasyon, mas lalo lang tayong guilty po ako dyan. Kasi pag dumaan ka sa theater ng matagal, tapos nag-Citizens Army training ka pa, hindi pa nga ito PNP, hindi pa ito PMA, Citizens Army training pa lang, pero grabe yung training. So, pag dumaan ka sa ganun, may ganun kang background, may ganun kang discipline, you want a sense of order in everything. Ayaw mo nung magulo, gusto mo. So, ayun, you always have this tendency to try to be on top of the situation. You wanna, especially in your own house, you wanna oversee everything. Alam mo dapat kung ano yung nangyayari, kung paano nangyayari. So, ayan. So, ayan, lalo ka tuloy na i-stress. So,
I'm not saying we should be careless. I'm saying we cast all our cares on Jesus. Yun talaga ang kayang magdala. Okay, so tatawirin natin. Kaya natin, hindi man natin kayang tuyuin yung ilog, kaya natin siyang tawirin. Kasi kasama natin si Lord. Nasa bangka po natin si Lord. Okay, umaraw, umulan, bumagyo, nasa bangka natin si Lord. Okay, hindi natin kayang gawin ni Lord. Okay, so and I leave that with you tonight. Please remember me in your prayers kasi meron ako maagang, ayun, nasabi ko sa inyo, may maaga akong speaking engagement bukas at napaka-crucial ng topic ko. Okay, so pray po tayo. Lord, maraming salamat po. We thank you, we honor you. We thank you, Lord God, kasi sa gitna ng pagod namin, sa gitna ng mga pinagdadaanan namin sa buhay, you are still faithful. You are faithful. You are forever faithful. And so we will always be grateful, Lord. We'll always be grateful. Kahit ano po yung pagdaanan namin, we'll always be grateful. Lord, lagi naming bibilangin yung natira, hindi yung nawala. Lagi naming bibilangin, Panginoon, yung mga bagay na pwede naming ipagpasalamat sa iyo. Kasi lagi mas marami yun kesa doon sa mga bagay na pwede namin ireklamo. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you for giving us the gift of life, gift of family, of friendship, of relationships, of potentials, Lord God. The gift of the gift of dreams and aspirations, Lord, of goals, the gift of education, the gift of technology, Lord. Salamat po. The gift of this platform, Lord God, that we are able to use to get to know you better, Lord God, and by knowing you better, Lord God, we would understand ourselves better as well, Lord God. Ngayon pong gabi naintindihan namin, Lord, hindi naman talaga namin kayang talunin, kaya lang namin isuko sa iyo. At pag sumuko na kami, doon kami nananalo. Maraming salamat po. Truly, Lord, your steadfast love never ceases. Your mercies, they never come to an end. It's always new every morning. Salamat po, ginigising mo kami sa umaga to experience your new mercies, Lord. Salamat po. In Jesus' name. Amen.